Kabanata 7221. Sa pasukan ng main hall, dahan-daang pumasok si James kasama sina Lizzie, Yanni, Harper, at Morgoth. Hindi tulad ng iba, parehong nakasuot ng itim na kawayan na sombrero sina Morgoth at Lizzie. Ang isa ay si Fronis Sorimsia, ang pinuno ng Nine Kyloros Gods of Nothingness. Ang isa pa ay ang nakakatakot na si Morgoth, na minsang pumatay ng hindi mabilang na mga Diyos. Itinago ni Lizzie ang kanyang tunay na mukha upang maiwasan si Lord Goyo, at itinago ni Morgoth ang kanyang mukha upang maiwasan ang malaking kaguluhan bago pa man magsimula ang labanan. Bagamat wala sa kanilang dalawa ang natuwa tungkol dito, sumunod naman sila dahil personal itong inayos ni James. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap sa pagpapasya, ang kanilang pagpasok ay nagdulot pa rin ng malaking kaguluhan sa bulwagan. Ang mga hari ng landas at mga banal sa digmaan, na kanina pa sumisigaw para sa isang labanan, ay pinandilatan sila ng mapanlinlang na mga mata, na parang gusto nilang paghiwalayin si James at ang kanyang mga kasama. Ang kapaligiran ay napuno ng labis na kataasan at pagmamataas ng mga nilalang na Alcide. Nang maramdaman ito, mahinahong ngumiti si James at pinuna ang kanyang mga tagasunod sa red carpet papunta sa Jade platform. Gayunpaman, halos hindi pa sila nakakagawa ng ilang hakbang nang bigla nilang naramdaman ang isang malakas na chrome mula sa magkabilang panig, na lumalakas sa sandaling iyon. Si James, sa kanyang mabigat na lakas, ay nanatiling hindi naapektuhan dahil sa kanyang proteksyon na Anonymous Gas at ang Three Treasures Integration. Gayunpaman, naramdaman ni Yanni, Harper, Lizzie, at Morgoth ang malisyosong presyo at bumagal ang kanilang lakad. Tumugon sila sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang sariling chrome, malakas na bumangga sa mga kalabang puwersa. Kaagad, ang dating tahimik na Goyoan Temple ay napuno ng mga langit-ngit at daing ng mga bagay, haligi, at bubong, na nanginginig ng marahas sa ilalim ng lumalawak na mga aura. Maging ang buong templo ay nangingibabaw ng husto. Nakatayo sa Jade platform, malamig na pinagmamasdan ni Lord Goyo ang lahat. Inaasahan niyang mapawi ang pagmamataas ni James at makakuha ng higit na katayuan at dignidad para sa mga nilalang na Alcide. Hindi niya haharapin si James, kaya hinayaan niyang kumilos ang mga hari at mga santo ng digmaan sa kanyang landas. Unti-unti, napagtanto ng landas ng mga hari at mga santo ng digmaan na kanilang chrome ay hindi maaaring mapahiya o matalo si James at ang kanilang grupo. Ang Red-Bearded Path King ang unang nagpatawag ng pagoda, na naglunsad ng Vital Energy Attack. Sa isang iglap, libo-libong pagoda ang lumitaw sa harap ni James at ng kanyang mga kasama, na nagiging libo-libong powerhouse na may hawak na iba't ibang armas, na sumugod sa kanila na parang tidal wave. Habang naghahanda si Morgoth sa counterattack, pinigilan siya ni James gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Ang Anonymous Gas ay bumaril mula sa kanyang kamay, na bumubuo ng isang napakalaking transparent na kalasag na bumalot kina Yanni, Harper, Morgoth, at Lizzie. Ang mga umaatake ay bumagsak sa kalasag, hinihigop at tinanggihan ng may lakas na nagpakawala sila ng masakit na mga alulong. Nang makita ito, natigilan ang haring landas na may pulang balbas at sumigaw, "Sabay tayong lumusab." Pinisil niya ang kanyang mga palad at ipinadala ang Waltraud Palm patungo sa kalasag ni James. Sabay-sabay, ang iba pang mga hari ng landas at mga santo ng digmaan ay nagpakawala ng kanilang supernatural powers, naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa kalasag. Habang ang pagsupil ay naging isang todo atake, si Yavrin, na nakatayo sa likuran ni Lord Goyo, ay sumugod. "Guru, ito. Iwan mo na." Pinaikit ni Lord Goyo ang kanyang mga mata at malamig na ngumiti. Kung si James ay hindi makapasa sa pagsubok na ito, paano niya maiuutos ang paggalang sa ating makapangyarihang mga nilalang na Alcide? Napabuntong hininga si Yavrin. Ang pinagsamang kapangyarihan ng ilang mga hari ng digmaan at mga santo ng digmaan ay tatlong mas mapanganib kaysa sa sabay-sabay na pag-atake ng Path Emperors. Kahit na ang mga nilalang tulad nina Emperor Kadir at Lord Goyo ay magpupumilit na labanan ito. Iniisip niya kung malalampasan ba ito ni James at ng kanyang mga tagasunod.
Habang nag-aalangan si Yovren, ang landas ng mga hari at mga santo ng digmaan sa ilalim ng Jade platform na umaatake kay James ay bumuo ng isang umiikot na black and white na gas formation sa kawalan. Naglunsad sila ng mas matinding at nakakatakot na pag-atake sa kalasag. Ang templo ng Goyoan ay yumanig ng husto, na puno ng lumilipad na vital energy, sword energy, mga anino ng kamao, mga palm print, magic treasures at armas. Ang landas ng mga hari at mga santo ng digmaan ay tila determinadong lumaban hanggang kamatayan. Sa kabila ng kaguluhan, si James at ang kanyang mga kasama sa loob ng gas shield ay nanatiling kalmado at hindi nasaktan habang papalapit sa Jade platform. Ang pinagsamang lakas ng landas ng mga hari at mga santo ng digmaan, kasama ang lahat ng kanilang supernatural na kapangyarihan, ay hindi maaaring makapinsala sa kanila o masira man lang ang kalasag. Ito ay hindi isang pagpapakita ng lakas ngunit isang pagkilos ng kahihiyan at kahihiyan para sa mga umaatake. Nang makita ito, hindi na nakapagpigil pa si Yovren at sumigaw ng mahigpit, mga hari ng landas at mga santo ng digmaan, ito ang dojo ng guro, hindi ang iyong larangan ng digmaan. Mangyaring huminto ka agad. Sa kasamaang palad, walang nakinig. Ang landas ng mga hari at mga banal sa digmaan ay lalong nagngangalit at nakaramdam ng higit na kahihiyan sa bawat pag-atake. Sa galit, pinakawalan nila ang kanilang pinakamakapangyarihang supernatural signature skills. Once Uri Bell, Tenrizuijan Bowl, Zyranth Breaker, Wraithbane Sword, Cosmo Surge Blade. Habang ang nakakatakot na mga strike mula sa iba't ibang magic treasures, light swords, sound wave, at blade lights ay sabay-sabay na tumama sa anonymous shield ni James, na nagpoprotekta sa kanyang mga tagasunod mula sa iba't ibang direksyon, isang pagsabog ang sumabog mula sa banggaan ng shockwaves at ng shield. Napagtanto ang panganib, mabilis na ipinitik ni Lord Goyo ang kanyang mga palad at binalot ang buong Goyoan Temple ng matinding purple golden gas light. Sa sumunod na sandali, kumalat ang malalakas na shockwaves, na winasak ang lahat sa templo, kabilang ang mga haligi, bagay, at kayamanan. Si Yovren at Pierret ay nagmamadaling nagpatawag ng mga light shield para sa proteksyon. Ang matinding shockwaves ay tumama sa purple golden gas barrier ni Lord Goyo, na nagdulot ng patuloy na pagsabog. Maya-maya, tumahimik ang eksena. Taliwas sa inaasahan, walang mga durog na bato, at maging ang bubong ng templo ay nanatiling buo. Habang ang alikabok ay tumira, ang landas na mga hari at mga santo ng digmaan sa kawalan ay tumingin kay James at sa kanyang grupo, na natuklasan na ang gas shield ay nakatayo pa rin ng buo. Lahat sila ay tinamaan na parang nadurog ang kanilang mga kaluluwa. Paano ito posible? Galit na sigaw ng haring landas na may balbas na pula. Ang pinagsama-sama nating buong puwersang pag-atake ay dapat na hindi mabata kahit para kay Emperor Kadir. Ito ay dapat na isang ilusyon. Galit din ang ibang mga haring landas at mga banal ng digmaan. Malinaw na hindi sila nasisiyahan sa resulta. You've shown your hand, mahinahong sabi ni James. Ngayon na natin. Agad na sumikat si Lord Goyo sa harap ni James at yumuko ng malalim. James, ang mga nasasakupan ko ay sabik na makipag-spar sa isang powerhouse na tulad mo. Patawarin mo sila. Tinitigan siya ni James, nakangiting hindi nagsasalita. Sa likod niya, humakbang si Harper. Panginoon Goyo, palagi naming iginagalang ang iyong prestihiyo at birtod. Mukhang wala kang pinagkaiba kay Emperor Kadir. Eksakto, pang-iinis ni Yani. Diyan sparring. Malinaw na lumalaban sila hanggang sa kamatayan. Kung away ang gusto nila, ibibigay natin. Biglang pinunit ni Morgoth ang kanyang itim na sombrerong kawayan at sumigaw. Matagal na akong naghihintay. Sa ibinunyag ni Morgoth, hindi lamang ang landas ng mga hari at mga santo ng digmaan sa kawalan ay mukhang takot, ngunit maging si Lord Goyo ay lumitaw na nabigla. Si Yovren at Pierret, na nakatayo sa Jade platform, ay namutla na parang nakaharap sa isang malaking kalaban. Lord Goyo, narinig mo ba ang sinabi ng mga kapatid ko? Sabi ni James at ngumiti kay Lord Goyo. Your subordinate like to spar, and so do mine. If it's a back and forth, let them have their fun. Namula ang mukha ni Lord Goyo. Magsasalita pa sana siya, sumigaw si James, Harper, Yani, pag-usapan mo si Morgoth.
Ipaglaban mo man sila ng isa-isa o kunin mo silang lahat, ikaw ang bahala. Natigilan ang mga Diyos. Sina Harper, Yanni, at Morgoth ay agad na umalis sa kawalan. James, ito. Nagsimulang magsalita si Lord Goyo, ngunit pagkatapos ay nakita niya na ang isang malaking labanan ay sumiklab sa kawalan. Sina Harper, Yanni, at Morgoth ay nakipag-ugnayan sa ilang mga hari ng landas at mga banal ng digmaan, na naglunsad ng isang matinding labanan. Sa isang iglap, yumanig ang lupa dahil sa lakas ng kanilang sword energy at vital energy. Nahuli sa bantay, ang mga hari ng landas at mga banal ng digmaan ay mabilis na natalo ng biglaang, mabangis na pag-atake. Nasugatan, nagkalat sila sa labas ng pangunahing bulwagan, naghahanap ng mas malalaking lugar upang ipagpatuloy ang laban. Mahigpit na sumunod sina Yanni, Harper, at Morgoth, na nagdulot ng malakas na bagzo ng hangin. Nang makita ito, si Lord Goyo at Yavrin ay lubos na nabalisa. Alam na alam nila na sina Harper, Yanni, at Morgoth ay dating walang kapantay na buhay na nilalang na nagdulot ng kalituhan sa buong Zymerjay. Noon, hindi mabilang nakataas-taasang nilalang at Diyos ang nahulog sa kanilang mga kamay, at kinuha ang pinagsamang lakas ng Five Path Emperors para sugpuin sila. Sa kanilang pagbabalik at pagiging personal na ginabayan at dinalisay ni James, ang kanilang lakas ay malamang na maraming beses na mas malaki kaysa dati. Bagamat ang landas ng mga hari at mga santo ng digmaan ay matigas sa labanan at humawak ng matataas na posisyon sa pagitan ng mga powerhouse sa 49 na langit, ang pagharap sa tatlong tagapagdala ng kaguluhan ay sabay-sabay na nag-iwan sa kanila ng kaunting pag-asa ng tagumpay. Lalo na nababahala ang hitsura ni Morgoth. Ang kanyang pangalan lamang ay maaaring magpang-inag sa lahat ng mga banal na nilalang, at ang kanyang kalupitan at kabangisan ay kilala. Hindi ito sparring match. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan na nilalayong ipahiya at durugan ang mga huling bakas ng dignidad ng mga nilalang na Alcide. Habang nag-aalalang nagsusumamo sina Lord Goyo at Yavrin, umupo si James sa pangunahing upuan ni Lord Goyo. Inilabas niya ang isang garapon ng Chaos Absinthe at malayang uminom, walang pakialam sa kanilang mga pakiusap. Dahil dito, naramdaman ni Lord Goyo at Yavrin na desperado at nag-aapoy sa pagkabalisa. Alam na alam nila na ang mga haring ito ng landas at mga santo ng digmaan ay ang huling pangkat ni Lord Goyo. Kung sila ay papatayin ngayon, ang dagok sa paksayon ay magiging mapangwasak at hindi mabata. Ikinalulungkot ni Lord Goyo ang kanyang mga naunang aksyon, na napagtanto na dahil pinili nilang tiisin ang kahihiyan, hindi na kailangang pukawin at husgahan ang higit pang kahihiyan. Si James din ay walang humpay at walang patawad. Tila balak niyang lipulin sila ng buo, na walang puwang para sa pagtanggi. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang itim at puting ilaw ang kumislap sa labas ng bulwagan, at lumitaw si Taichu sa isang magandang figure. She glanced at the battle raging in the void, then quickly walked inside. Lord Goyo, your path kings and war saints are quite brave, is they've bited to this state and still tumangging to surrender. Pagkarinig nito ay nadurog ang puso ni Lord Goyo, at napatingin kay James. James, tama na. Mabuti na lang turuan sila ng leksyon, pero hindi naman kailangang kitiliin ang buhay nila, di ba? Hindi siya pinansin ni James. Umayos siya ng tayo at tumingin kay Taichu. Ms. Taichu, tapos na ba ang mga bagay sa iyong layunin? Huminga ng malalim si Taichu at ngumiti. More or less. Tanging ang matigas na ulo na si Emperor Stili sa ilalim ni Emperor Kadir ang nasawi. Tungkol sa kanyang dalawang banal, 3 emperador, at 15 Diyos, sila ay sumuko. Sila ay namumuno sa banal na hukbo ng 50 bilyong mandirigma, lumuluhod sa labas ng bulwagan. Sumilaw si James ni Zen, at nakita niya ang isang malaking pulutong ng mga banal na nilalang na nakaluhod sa kawalan sa labas ng templo ng Goyoan. Sila ang banal na hukbo ng Eastern Route sa ilalim ni Emperor Kadir. Tawa ng tawa si James at tumayo. Ms. Taichu, please take the seat. Binigyan ni Taichu si Lord Goyo ng curious na tingin bago umakyat sa Jade platform at umupo sa kanan ni James. Sa sandaling iyon, 2 pang sinag ng liwanag ang kumislap sa labas ng pangunahing bulwagan habang magkasamang dumating sina Emperor Stavros at Emperor Cosimian.
Panginoong Goyo, ano ang nangyayari sa iyong landas na mga hari at mga banal sa digmaan? Unang nagsalita si Emperor Ko-Simeon. Sobrang bagbog na, bakit kumikapit pa? May kasabihan, ang isang malakas na general ay walang mahihinang sundalo. Sabi ni Emperor Stavros na may pahiwatig ng Schadenfreude, marahil si Lord Goyo ay may mga dahilan. Nang marinig ito, si Lord Goyo ay lalong nabalisa at muling tumingin kay James. James, tama na. Sa mga salitang ito, ang lahat ng nagtitipon na mga Diyos ay tumigil sa pagkagulat. Si Lysia, na nakatayo sa likuran ni James, ay dahan-daang nagsalita, Hampton Semir, kung sinabi mo ito kanina, hindi sana nangyari ang sparring na ito. Nang marinig ang pangalang Hampton Semir, nanginginig si Lord Goyo at gulat na napatingin kay Lysia. Ikaw, walang takot na itinaas ni Lysia ang kanyang ulo. Hindi ba? Sino ka ba talaga? Pinaikit ni Lord Goyo ang kanyang mga mata sa mga biyak. Few know my true name in the greater realms. You hold yourself too high. Who dares call you by your name? Mayabang na sabi ni Lysia. Sa harap ng aming master, mas mabuting huwag kang magpahangin. Laking gulat ni Lord Goyo at saka ibinaling ang tingin kay James. James, saglit akong nataranta. Please spare them. After all, they are outstanding member of the Alcide beings. Kung mamamatay talaga sila sa kamay ng mga kapatid mo, it would maging kapahamakan para sa lahat ng mga nilalang na Alcide. Ano? Napatingin sa kanya si James sa gilid. Are you threatening to fight to the death again? Hindi. Mabilis na umiling si Lord Goyo. Ang ibig kong sabihin, dahil pinili ka ng lahat bilang pinuno, hindi mo dapat paboran ang mga buhay na nilalang kaysa sa mga nilalang na Alcide, kung hindi, masisira nito ang iyong autoridad bilang ang pinili. Humalaklak si James at dahan-daang itinaas ang ulo. Authority. Itanong ko sa lahat dito, bago tayo pumasok sa Greater Realms, ano ang titulo ng Chosen One? Masama sa'yo. Ang tanong na ito ay hindi nakaimik si Lord Goyo. Nagpalitan ng tingin sina Taichu, Emperor Stavros, at Emperor Ko-Simeon. Sila ay matatalinong Diyos at nauunawaan ang dobleng kahulugan sa likod ng mga salita ni James. Ang tunay na autoridad ay nagmumula sa lakas at mapagpasyang pagkilos. Ang mga nilalang na Alcide ay naging superior ng napakatagal, kasama ang kanilang pagkaalipin at paghamak sa mga buhay na nilalang na malalim na nakatanim. Hindi nila pakikitunguhan ng mga buhay na nilalang at si James nang may paggalang kung ang kanilang pakiramdam ng higit na kagalingan ay hindi ganap na masira. Sa makatuwid, ang labanan ay kailangang magpatuloy hanggang sa sila ay masupol. Hindi lamang ilang mga haring landas at mga santo ng digmaan, ngunit kahit kalahati ng mga nilalang na Alcide ay kailangang mamatay, kailangan nilang talunin. Ito ang paraan ni James sa pamamahala sa mga Diyos. Siya ay walang katapusan na nagparaya sa mga tapat na tagasunod ngunit sinaktan ng malakas na puwersa laban sa mga rebelde. Kayong dalawa, hindi pinansin ni James si Lord Goyo at tumingin kay Emperor Ko-Simeon at Emperor Stavros. Naayos na ba ang lahat? Nagpalitan ng tingin sina Emperor Stavros at Emperor Ko-Simeon at hindi nagsalita. Sa halip, ikinaway nilang dalawa ang kanilang mga kamay. Sa sumunod na sandali, isang kislap ng liwanag ang nagpakita ng isang malaking kahon at isang dagwang humanoid figure na bumagsak sa lupa. Natarante si James nang masaksihan ang eksenang ito. Sa kabilang banda, nagulat si Taichu. Talagang nahuli mong buhay ang dalawang Serpmi Emperors. Napakaraming pagsisikap, bumantong hininga si Emperor Ko-Simeon. Si Emperor Zenital ay nakatanggap ng bakas ng nothingness dead energy mula kay Emperor Kadir at naging hindi kapani-pani walang mabangis. Kung hindi ako personal na nakialam, marami sa aking mga disipulo at tagasunod ang napahamak. Emperor Draco wasn't as hard, nakangiting sabi ni Emperor Stavros. Pagdating ko, sumuko agad siya. Gayunpaman, pinahirapan din siya ng nothingness dead energy ni Emperor Kadir, na nauwi sa ganitong kondisyon. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang isang kahon. Sa loob ay isang nanginginig na banal na nilalang, gusot at lumilitaw na parang nagtiis ng kasuklam-suklam na pagdurusa. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang imperial na kamahalan. Pagkatapos, lumingon si Emperor Stavros kay James. Dinala namin ang lahat ng banal na hukbo sa ilalim ng kanilang pamumuno.
Marami ang nasawi o nagkalat, at wala nang natira. Talaga, tumango si Emperor Kosimian na may malalim na damdamin. Ang paksayo ni Emperor Kadir ay higit sa lahat ay binubuo ng mga kapangyarihan ng mga buhay na nilalang na unang pumasok sa Zymergy. Ang kanilang pagkamuhi sa mga nilalang na Alcide ay malalim. Mas gugustuhin nilang mamatay at maipanganak muli kaysa magpasakop. Nang marinig ito, bahagyang tumango si James. Tumayo siya at gumawa ng gesture of invitation. Path Emperors, mangyaring umupo sa mga upuan. Nagkatinginan sina Emperor Stavros at Emperor Kosimian bago tumungo sa red carpet, umakyat sa jade platform, at umupo sa tabi ng Taichu. Wala silang ideya kung ano ang susunod na plano ni James, ngunit hindi bababa sa natapos nila ang mga gawain na itinalaga niya sa kanila. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila walang intensyon si James na gawin silang mga subordinate, na nagpapagaan sa marami sa kanilang mga alalahanin. Morgoth, gusto mong kainin muli ang mga divine beings. May dignidad ka ba? Kung sisirain mo ang reputasyon ng lalaki ko, gagawin kitang demonyong aso, umalangaw-ngaw ang boses ng isang malinaw na babaeng divine being mula sa labas ng main hall. Napatigil ang lahat at saka tumingin kay James. Alam nilang lahat kung sino ang bumalik. Hinawakan ni Lord Goyo ang isang lifeline at tumakbo palabas ng templo. Sa sandaling ito, humagalpak ng tawa si Taichu. Emperor Kaidan, mukhang alam ni Lord Goyo kung sino ang aasahan. Inikot ni James ang kanyang mga mata sa pagkagalit, habang sina Emperor Stavros at Emperor Kosimian ay nagpalitan ng alam na tingin. Na may mahinang ubo, lumingon si James at nagtanong, Path Emperors, may mga palatandaan ba ang Taiyi Daunas realm noong kumilos ka? Nagkatinginan ng tatlong Path Emperors at sabay na umiling. Kakaiba, kumunot ang noo ni Emperor Stavros. Loiko, si Taiyi ang pinakamalaking taga-suporta ni Emperor Kadir. Nagplano pa kami ni Emperor Kosimian na magpadala ng mga elite na tropa patungo sa Taiyi Daunas realm para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Taiyi kahit na nakipag-ugnayan kami sa mga hukbong hilagang kanluran ni Emperor Kadir. Nakakaiba ang Taiyi sa US 5 Path Emperors, pangalawa lamang sa Wait Ara Path. Huminga ng malalim si Emperor Kosimian. Kung talagang nilayon niyang makialam, hindi kami magtagumpay ng ganoon kadali. Nang marinig ang dalawang Path Emperors, ipinikit ni James ang kanyang mga mata sa mga hiwa. Sa katotohanan, sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan at impluensya, ang tanging kinatatakutan niya sa 49 na langit bukod kay Emperor Kadir ay ang hindi pa nakikitang Taiyi. Nagtataka siya kung bakit hindi kumibo si Taiyi habang umuusad ang mga pangyayari hanggang sa puntong ito. Hinihintay ba niya si Emperor Kadir na mahanap ang Wuya Palace at agawin ang Path Designation Bid, o may iba pa siyang plano? Habang nag-aalangan si James, nagmamadaling pumasok si Thea sa main hall kasama sina Emperor Draco at Lord Goyo. Sa pagtataka ni James ay pumasok ang kanyang pinakamamahal na asawa at agad siyang pinandilatan. Pagkatapos, bahagyang inikot niya ang kanyang katawan. Bilisan mo pasok. Ano pang hinihintay mo? Sa susunod na sandali, sina Harper, Yanni, at Morgoth ay pumasok sa pangunahing bulwagan, bawat isa ay kinaladkad ang dalawang dagwang figure tulad ng mga pinarusahan na bata sa kindergarten. Sa sunod-sunod na mapurol na mga hampas, ang mga figure ay itinapon sa lupa, na nakabitin ang kanilang mga ulo sa panlulumo. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanila, saway ni Thea sa publiko. Napagkasunduan namin na makipag-spar, hindi para saktan sila ng walang ingat. Hindi namin sila nasaktan. Mabilis na itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo. Thea, pinaglalaroan lang namin sila. Naglalaro. Tinuro ni Thea si Morgoth. You ate two Path Kings. Ibigay mo ang mga kaluluwa nila. Nag-aatubili na iniabot ni Morgoth ang kanyang kamay at pinakawalan ang dalawang kumikinang na kaluluwa na lumipad papunta kay Thea. Bahagyang napabuntong hininga si Thea at saka ibinigay ang mga kaluluwa kay Lord Goyo. Namula ang mukha ni Lord Goyo, at nasa bingit na siya ng galit. Nag-alinlangan siyang tanggapin ang mga ito. Akala niya ay ipapakita sa kanya ni James ang ilang paggalang at hindi siya lalampas sa pinsala sa kanyang landas na mga hari at mga banal sa digmaan. Gayunpaman, nang makita ang sitwasyon sa labas,
naging malinaw na hindi nag-sparring ang mga kasama ni James. Pinahiya at pinahihirapan nila sila. Lalo na ang nakakatakot na Morgoth, na brutal na nilamon ang dalawang babaeng landas na hari. Ito ay isang gawa ng matinding kabangisan. Kung hindi dahil sa interbensyon ng gobernador ng Yin, wala sa kanyang landas na mga hari at mga santo ng digmaan ang nakaligtas. Panginoong Goyo, tinitigan siya ng gobernador ng Yin. Isa rin akong alside na nilalang, ngunit ang ating saloobin sa mga buhay na nilalang ay kailangang magbago. Tingnan mo ang kasalukuyang sitwasyon. Kinagat ang kanyang bagang, huminga ng malalim si Lord Goyo bago dahan-daang inabot ang dalawang kaluluwang ibinigay ni Thea. Hanggat nananatili ang kanilang mga kaluluwa, mabilis nilang maibabalik ang kanilang pisikal at gininto ang katawan, muling pagtitiwala ni Thea kay Lord Goyo. Gayunpaman, dapat mo ring pigilan ang iyong mga alagad, kung hindi, maulit ang mga ganitong pangyayari. Malakas na tumanggo si Lord Goyo. Nagpasalamat siya kay Thea at saka dahan-daang pumunta sa Jade Platform. Wala na ang dating kamahalan at taglay na awtoridad. Siya ngayon ay tila isang nahulog na figure na nawalan ng lahat ng dignidad at paggalang. Ang kanyang kalagayan ay sumisimbolo sa kapalaran na naghihintay sa matataas at makapangyarihang alside na nilalang ng Zymergy. Haharapin nila ang pagkawala ng lahat. Matagal na nilang tinatamasa ang kanilang kataasan kaya nakalimutan na nila kung sino sila at hindi napapansin ang mabilis na paglaki ng kanilang mga kalaban. Nang sa wakas ay nagising sila sa katotohanan, huli na ang lahat. Sumulyap si Thea kay Emperor Drogo at tumuloy sa Jade Platform. Sinabi ni Emperor Drogo, Emperor Kaidan, sa pagkakataong ito ay nakamit natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng labanan. Nahuli natin ang 3 banal, 7 emperador, at 800 bilyong banal na hukbo mula sa mga puwersa ni Emperor Kadir. Matagumpay nating natapos ang misyon. Pagkarinig nito ay agad na tumayo si James. Salamat, Emperor Drogo. Ngunit, mabilis na itinaas ni Emperor Drogo ang kanyang ulo. Ang paksayo ni Emperor Marvel ng Emperor Kadir ay nanguna sa isang maliit na banal na hukbo upang makatakas sa Taiyi Daones Realm. Gusto namin silang habulin ngunit hinarang ng hukbo sa Taiyi Daones Realm. Upang maiwasan ang labanan, pinili naming umatras. Taiyi. Kumunot ang noo ni James. So, nakialam na rin siya sa wakas. Si Taiyi ay orihinal na taga-suporta ni Emperor Kadir, malamig na sabi ni Lord Goyo. Kung wala ang kanyang proteksyon, kaming mga Path Emperors ay matagal na siyang pira-piraso. Paano namin siya hinayaan na gumawa ng kalituhan sa Greater Realms at ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan sa 49th Heavens? Ang mga salita ni Lord Goyo ay agad na umalangaw sa karamihan. Nagsalubong ang kilay ni Emperor Stavros. Nauna ang Tai Chi. Pangalawa ay si Taiyi. Pangatlo, Lord Goyo. Pang-apat, Emperador Tapia. Ikalima, si Zyloria Taichu. Pang-anim, Yaretze. Ikapito, Oras. Ikawalo, Birtod. Ikasyam, Espasyo. Ikasampu ang kapalaran, direksyon, at kapalaran. Ayon sa rangkang ng mga top-tier powerhouses sa Health Realm, hindi man lang makapasok si Emperor Kadir sa top 50. Dahil lang sa maayos niyang pag-aasawa kaya mabilis siyang umangat at naging isa sa 7 Lords of the Greater Realms. Tama, napabuntong hininga si Emperor Kosimien. Kahit na may daan-daang milyong entrepok ng paglilinang, hindi natin maihahambing ang kanyang matamis na usapan. Umasa siya sa mga koneksyon upang makuha ang posisyon ng Path Emperor, na nagpahiya sa mga tunay na Path Emperor ng US. Bahagyang umiling si James. Alam kong unang ranggo ang Tai Chi, pangalawa si Taiyi, at pagkatapos ay si Lord Goyo. Paano ang iba? Nagpalitan ng tingin ang mga Diyos bago nagpaliwanag si Emperor Stavros. Ang ika-4 ay tumutukoy kay Emperor Tapia, ang lumikha ng Wormscale Source. Ang ika-5 ay si Zyloria Taichu, na bumuo ng 49 na langit, habang ang ika-6 ay si Yaretzi, ang nagpasimula ng tunog sa Health Realm. Ang ika-7, ika-8, at ika-9 ay nagpapahiwatig ng mga Diyos na responsable para sa oras, kabutihan, at espasyo. Sila ay sina Mackenzie Zelda, ang Diyos ng panahon, Yelizaveta Zenobia, ang Diyos ng kabutihan, at si Maurice Garrett, ang Diyos ng kalawakan.
Ang ika-10 ay tumutukoy sa tatlong Diyos na kinikilala sa paglikha ng kapalaran, direksyon, at kapalaran. Sila ay sina Lucostan, ang Diyos ng kapalaran, si Jules Zayden, ang Diyos ng mga direksyon, at si Yoko Quetzal, ang Diyos ng fortune. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga. Nalutas ng paliwanag na ito ang isang matagal ng palaisipan para sa kanya. Ang health realm ay dapat na nagmula sa gitna ng lahat ng pagkakaiba-iba nito. Ngayon, ang mga buhay na nilalang, Zymergy, tunog, oras, birtud, espasyo, kapalaran, at kapalaran ay lahat ay binibilang. Sa lahat ng ito, maaaring mag-evolve ang health realm sa masiglang estado nito. Mula sa kawalan ng Taiyi at Taichu, sa pamamagitan ng pagsasanib na sumasaklaw sa kawalan at pag-iral ni Taishi, hanggang sa pagpapatibay ng pag-iral ni Terta, at kasunod nito, ang pagsilang ng mga gobernador ng Yin at Yang ni Xyloria Taichi, nagsimula ang langit at lupa. Kasunod nito, hindi mabilang na buhay na nilalang ang ipinanganak, na humahantong sa unti-unting pagbuo ng napakaraming kaharian. Nang makita ang maliwanag na ekspresyon ni James, si Emperor Stavros ay nakaramdam ng bahagyang kasiyahan, na parabang iginiit na kahit gaano kabigat ang paglilinang ni James, siya ay baguhan pa rin sa landas ng paglilinang. Kung ikukumpara sa malawak na kaalaman ni Emperor Stavros, malayo pa ang mararating ni James. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Taichu. Dapat nating bigyang diin si Yaretze. Kung wala siya, ang tunog ay hindi iiral sa napakaraming kaharian, na ginagawang imposible ang pag-uusap at ang boses ni Widrillith ay hindi umiiral. Dahan-daang sinabi ni James, ang nagtatag ng tunog ay nararapat sa pinakamataas na papuri. Dapat siyang igalang ng napakaraming kaharian. Kung wala siya, mababawasan tayo sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng pagsulat at kilos. Mas masahol pa sa pagiging bingi at pipi. Ang mga salitang ito ay nagpatawa ng buong puso sa lahat ng mga Diyos, na nagpapagaan ng tensyon sa kapaligiran. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Taichu at sinabing, sa totoo lang, ang pagraranggo kay Yaretzi na pang-anim ay minamaliit ang kanyang kapangyarihan at katayuan. Dapat ay mas mataas siya sa akin, marahil ay mas mataas pa kay Emperor Tapia. Tumingin siya sa mga Diyos. Isipin mo ito, magagawa natin ng walang Zymergy at ang worm scale source, ngunit hindi natin magagawa ng walang tunog. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Health Realm at Xanadu Realm ay ang paglikha ng anyo at tunog. Sa bagay na ito, ang kontribusyon ni Yaretzi sa Health Realm ay hindi maaaring palakihin. Tama na, mariing sabi ni Lord Goyo. Kung hindi mo kayang sabihin lahat, gagawin ko. Sa mga kakayahan ni Yaretzi, karapat-dapat siyang mapabilang sa nangungunang tatlo sa Greater Realms. Sa pangalan lang ako sikat. Ang mga salitang ito ay nabigla sa mga Diyos. Natuto si Lord Goyo ng pagpapakumbaba. Tila nawala ang kanyang dating kay-abangan matapos siyang bugbugin ni James. Nagsasabi ako ng totoo. Napabuntong hininga si Lord Goyo. Pagkatapos likhain ng Wait Ara Path ang Health Realm at hubugin ang mga espiritu ng landas na humanoid, itinatag niya ang 50 Taoism sa pundasyon ng 49 na Taoism, na humahawak ng pinakamataas na ranggo. Si Taiyi ay nagmula sa Wait Ara Path. Siya ang pinakapangunahing Diyos ng Health Realm at ang pinuno ng lahat ng mga Diyos. Ang kanyang posisyon bilang pangalawa sa ranggo ay natural na kahihinatnan. Para sa akin, wala akong naiambag sa Greater Realms kahit na ako ay isang sangay ng Wait Ara Path. Sa halip, ipinagkatiwala ko ang mga kaharian sa mga taksil na Diyos, na humahantong sa pagkawasak ng hindi mabilang na mga banal na nilalang. Ang aking mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Nang makitang walang sumasagot, nagpatuloy siya. Kaya, hindi mapagtatalunan ang pagiging ikatlo kay Yaretze. You're being modest, nakangiting sabi ni James. Ikaw ang namamahala sa mga gawain ng Greater Realms para sa Wait Ara Path, na kumikilos bilang kanyang kinatawan. Ito ay katulad ng pagiging punong ministro sa mga termino ng tao. Ito ay isang posisyon ng dakilang kapangyarihan at impluwensya. Panunukso ang kanyang mga salita na ikinairita ni Lord Goyo. Sa isang masasamang tawa, sinabi ni Lord Goyo, James, alam mo ba ang mga pinagmulan at mga nakaraang buhay ni Yaretzi? Sagot ni James, I'm all ears.
Pakiramdam niya ay nabawi niya ang dignidad, bahagyang ngumiti si Lord Goyo. Si Yaretzi ay ipinanganak mula sa gas ng Taiyi pagkatapos ng Taichu, bilang isang espiritu na inalagaan sa anyo ng tao. Siya ang nag-iisang anak na babae na ipinanganak mula sa gas ng Taiyi. Nagulat si James, kaya, ipinaglihi siya ng walang lalaki at ipinanganak si Yaretzi. Nagulat si Lord Goyo sa pahayag na ito, habang ang ibang mga Diyos ay nagkatinginan sa awkward na katahimikan. May nasabi ba akong mali? Kumunot ang noo ni James. Hindi, tama ka. Thea's voice transmitted to James, sounding annoyed. Unlike you, who thinks about making babies all the time, outside beings can reproduce without male. Natigilan si James at tumangala kay Thea, only to receive a significant eye roll from her. After clearing his throat, Emperor Stavros took over the conversation. Tama si Emperor Caden. At least in your terms, it was indeed a conception without a male. James scoffed, what's the big deal? Wala ba sa inyo ang nagpakasal o nakahanap ng partners? Tinuro niya si Taichu at sinabing, MS. Taichu, hindi ba kayo ni Feby? Emperor Caden. Namumula si Taichu. Nag-uusap kami ng mga seryosong bagay. Ibinuka ni James ang kanyang mga kamay, mukhang inosente. Para sa kanya, natural na paksa ang pag-ibig at relasyon. Nagkaroon sila ng anyo ng tao at nagpatibay ng mga damdamin ng tao, ngunit kumilos sila na parang bawal ang mga paksang iyon. Tila mapagkunwari. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakainis na katahimikan. Pagkasambit pa lang ng mga salitang ito, napatingin agad si James kay Lord Goyo. Nagawa ni Emperor Kadir na pakasalan ang anak ni Taiyi. Biglang nagsalita si Morgoth. Paano ang isang tao sa kanyang kalibre ay manggahas na dungisan ng lumikha ng tunog? Marahan na bamantong hininga si Lord Goyo at nakangiting tumayo. Oo, si Emperor Kadir ang nagpakasal sa anak ni Taiyi, si Yaretzi Yolande. Dahil dito, ang mga nilalang na Alcide ay nagkaroon ng matinding puot at pagkasuklam sa kanya at sa kanyang buong lahi, na humahantong sa kasalukuyang hindi mapagkakasundo na sitwasyon. Patuloy niyang ipinagtanggol ang mga nilalang na Alcide, iginiit na mayroon silang mga dahilan para sa pang-aapi sa mga buhay na nilalang. Gayunpaman, tila maliit na sila ay nagtataglay ng sama ng loob sa isang buhay na nilalang na nagnanakaw ng kanilang pag-ibig. Sa sandaling ito, tumayo din si Emperor Stavros at nagsabi, si Emperor Kadir ay talagang may mga kasanayan, pinamamahala ang pakasalan si Yaretzi, ngunit nakamit niya ito sa pamamagitan ng matamis na usapan at panlilinlang. Nakasakay sa katayuan ni Yaretzi at ginamit si Taiyi bilang kanyang biyenan, siya, isang buhay na nilalang, ay pinasok sa ilalim ng Wait Ara Path at umakyat sa mga ranggo ng walang kahirap-hirap. Nang marinig ito, bumalik si James sa pangunahing upuan sa Jade platform. Naiintindihan ko ang iyong punto. Sinusuportahan ni Taiyi si Emperor Kadir dahil sa kanilang relasyon bilang mga in-law. Sa pagkakaalam ko, si Emperor Kadir ay may anak na hindi lehitimong anak, na kalaunan ay hayagang naging pangalawang Taichi, na pinangalanang Yeria Irjo. Alam ba ito ni Yaretzi at Taiyi? Siyempre ginagawa nila. Napangisi si Emperor Kosimian. Sino sa Greater Realms ang hindi? Ngunit ang Wait Ara Path ay nawala na, at si Emperor Kadir ay lumitaw bilang de facto na pinuno ng Greater Realms, na may hawak ng Gate of Mystery. Pangalawa lamang kay Lord Goyo, sino ang maaaring hamanin siya ngayon? Hindi man lang Taiyi. Tumingin si James kay Emperor Kosimian. Dapat kaya niya, pagsingit ni Taichu. Gayunpaman, hindi niya itinuloy ito sa ilang kadahilanan. Nang marinig ito, tumahimik si James, nagtataka kung bakit nagpigil si Taiyi kapag ang kanyang kapangyarihan at katayuan ay madaling durugan si Emperor Kadir. Habang iniisip niya si Taiyi, lalo siyang na-curious at naiintriga. Nagtanong si Thea, paano kung malaman ni Taiyi na pinatay ni Emperador Kadir ang kanyang anak na babae? Ang mga salitang ito ay nagulat sa lahat. Isa-isa silang tumayo, nagpapakita ng matinding pagtataka. Pinatay ni Emperor Kadir si Yaretzi. Paano ito posible? Bulalas ni Emperor Stavros. Imposible yan. Agad na umiling si Emperor Kosimian.
Hindi maaaring maging katapat ni Emperor Kadir si Yaretzi kahit na nakuha niya ang ilan sa mana at kapangyarihan ng Wait Arapat. Maglakas loob ba siyang gawin iyon? Tanong din ni Taichu na may pagdududa. Kumunat ang noo ni Lord Goyo at nanatiling tahimik. Darling, napatingin si James kay Thea. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Yusef, mataimtim na sagot ni Thea. Siya ay dapat ang nag-iisang anak na lalaki ni Emperor Kadir at Yaretzi, ngunit nakita ko si Emperor Kadir na sinusubukang sirain ang kanyang kaluluwa at ang kanyang ina. Bagaman hindi niya binanggit ang pagkakakilanlan ng kanyang ina, batay sa sinabi mo, ang ina na ipinagtanggol niya sa kanyang buhay ay dapat si Yaretzi. Lumingon si Lord Goyo, nanlalaki ang mga mata. Tama iyan. Si Emperor Kadir at Yaretzi ay may isang anak na lalaki, si Yusef Mavic, isa sa 5 pinili ng Greater Realms. Lagi kong iniisip kung bakit lumitaw ang makapangyarihang mga nasasakupan ni Emperor Kadir, ngunit nawawala ang kanyang napakahusay na anak na lalaki. Ngayon ay makatuwiran na. Paano naging ganito? Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Emperor Stavros. Hindi man lang natin alam na pinatay ni Emperor Kadir si Yaretzi. Nag-cross-arm si Taichu at Bam Ulong, 600,000 entrepak na ang nakalipas mula noong huli tayong bumisita sa Yaretzi. Hindi namin siya nakita sa halos 300,000 entrepak, dagdag ni Emperor Ko Simeon. Ito ay mapangwasak na balita, sabi ni Lord Goyo. Tapos, tumingin siya kay James. James, paano mo balak gamitin ang impormasyong ito? Nang marinig ito, ang lahat ng mga Diyos ay lumingon kay James, naghihintay ng kanyang desisyon. Dahan-daang inilabas ni James ang isang garapon ng Chaos Absinthe at uminom ng isang malaking lagok. Pagkatapos ay pumikit siya at sinabing, lahat, mayroon ba sa inyo ang may epektong hamanin si Tai? Ang mga salitang ito ay bumulaga sa lahat. Ni minsan ay hindi sila ng ahas na sitwasyon. Si Tai ang unang Diyos na nagmula sa Wait Arapat. Siya ang pinuno ng lahat ng mga Diyos sa Greater Realms. Ang kanyang nakakatakot na lakas lamang ay hindi maisip. Napatingin si James sa mga Diyos. May nakaaway na ba sa inyo? Nagbibiro ka ba? Huminga ng malalim si Lord Goyo. Yan si Tai, ang pinuno ng lahat ng mga Diyos. Kahit kami, ang Five Path Emperors, ay kailangang yumukod sa kanya. Sino ang maglakas loob na hamanin siya? Ngumisi si James at saka tumingin kay Morgoth. Kamusta ka, Morgoth? Mabilis na itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo. James, sinasadya mo akong ipahiya. Cut the crap. Meron ka ba? Naiinip na tanong ni James. Inilibot ni Morgoth ang kanyang mga mata kay James at Bam Ulong, nalinlang ni Emperor Kadir si Tiv. Paano ako nagkaroon ng pagkakataong makilala si Tai? Ito ang kanyang hinaing, ngunit ipinahihiwatig nito na hindi niya kayang hawakan ang isang Path Emperor, lalo na ang isang nakakatakot na gaya ni Tai. Dahan-daang tumayo, nagpakita si James ng kakaibang ngiti. Kung wala sa inyo ang nakaharap sa kanya, subukan natin ang kanyang tunay na lakas. Itinaas niya ang kanyang boses at sumigaw, lahat, ang susunod nating misyon ay salakayin ang Tai Daonas Realm. Lumaban ng buong bangis at pilitin si Tai na ipakita ang sarili. Ang paghamon kay Tai ay simpleng kabaliwan. Mula nang mabuo ang Greater Realms, walang nang ahas na hamanin siya. Kahit sa panahon ng paghahari ng Wait Arapath, siya ay iginagalang ng may malaking paggalang. Ang pagpipitagan na ito ay nagmumula hindi lamang sa kanyang napakataas na katayuan kundi sa kanyang mailap na kalikasan. Madalang siyang lumabas sa Health Realm, hanggang sa maging ang Five Path Emperors ay nahihirapang makipagkita sa kanya ng harapan. Bukod dito, ang mga alagad ni Tai ay marami at kakilakilabot, na may mga nakatagong lakas na hindi maarak. Siya ay bihirang makialam sa mga gawain ng 49 na langit at nananatiling isang misteryo sa labas ng mundo. Gayunpaman, nang ang 49 na langit ay humarap sa biglaang pag-usbong ng mga di-orthodox na paksayon at mga sekta, 108 powerhouse ang lumitaw na ang lakas ay sumalubong sa lahat ng iba pang mga Diyos. Kahit na ang mga sumunod na Five Path Emperors ay hindi nila katugma. Galit na galit si Wait Arapath ngunit napigilan ng katayuan mula sa direktang pakikialam, kaya hinayaan niya si Tai na lutisin ang usapin. Si Tai mismo ay hindi nagpakita.
Sa halip, ipinadala niya ang kanyang 3 alagad na mabilis na pumatay sa lahat ng 108 transcendental na powerhouse ng mga di-orthodox na paksayon at sekta. Pagkatapos, tinanggihan ng 3 alagad na ito ang anumang mga gantimpala at hindi kailanman isiniwalat ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Tahimik silang bumalik sa Taiyi Daonas realm. Ang labanang ito ay lalong nagpatibay sa sekta ni Taiyi bilang walang kapantay sa prestihiyo sa buong Greater Realms at Health Realm. Pinahusay din ito ang kanyang aura ng misteryo. Nang maglaon, nagsimulang gumalaw ang iba't ibang puwersa sa Health Realm nang biglang umatras ang Waitara Path. Ang sekta ni Taiyi ay muling nakialam sa mga gawain ng kaharian. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumitaw ang 9 na top-tier na Aetherless Path Saints, hindi lamang para hadlangan ang 8 Daonas Realms ng 49th Heaven kundi para bantayan din ang Zyrisha Gate. Kasabay nito, nag-deploy siya ng 30,000 top-tier powerhouses upang subaybayan at mapanatili ang kaayusan sa mga demonyo, halimaw, erehe, masasamang nilalang, di-orthodox na paksayon, sekta, at maging sa mga templo ng iba't ibang kaharian sa Health Realm. Tiniyak nito ang isang maayos na paglipat sa Health Realm pagkatapos ng pag-alis ng Waitara Path, tapat na isinasagawa ang Taoism of Waitara Path. Siya ang tunay na core ng Greater Realms, ang nagpapatatag na puwersa ng buong Health Realm. Sa mga salita ng ilang Path Emperors, hanggat ito ay sumunod sa Waitara Taoism, walang pakialam si Taiyi sa mga pakikibaka ng Greater Realms, kung saan ang buhay at kamatayan ay naglalaban ng walang katapusang. Hindi mahalaga kung sino ang magiging pangalawang Waitara Path. Gayunpaman, sinumang manggahas na sirain ang mga batas at prinsipyo ng Waitara Taoism ay haharap sa kanyang mabilis at mapagpasyang intervention. Mapupuksa sila ng walang pag-aalinlangan. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Taiyi mula sa Taichu at ilang Path Emperors, ipinikit ni James ang kanyang mga mata sa mga hiwa. Natahimik siya. Noong una, naisip niya na ang pinakamalakas sa Greater Realms ay walang iba kundi ang 5 Path Emperors. Nang maglaon, natuklasan niya na maging ang mga Path Emperors ay mga laruan lamang sa mga kamay ni Emperor Kadir. Pagkatapos, itinuring niyang si Emperor Kadir ang kanyang tunay na kakilakilabot na kalaban. Gayunpaman, nadama niya na si Emperor Kadir ay pangalawa lamang sa pinakamagaling ng marinig ang tungkol kay Taiyi. Sa pag-iisip sa sarili, nagsalita si James, kaya, ayon sa sinasabi mo, kahit nasakupin ni Emperor Kadir ang Wuya Palace at makuha ang Path Designation Bid, maaari lamang niyang pamunuan ang Greater Realm sa ilalim ng Waitara Taoism. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin si Taichu at ang mga emperador ng landas bago tumango bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, narinig ni James ang boses ni Lizia sa kanyang isipan, "Guro, alam nila." Alam din ni Emperor Kadir. Dahil sa likas at ambisyon ni Emperador Kadir, alam ang napipintong sakuna, bakit niya ipipilit na gawin ito? Ganon na ba siya katanga? Ang nilalaman ay karapatang Ari N0 Veldrama, org. Sa mga salitang ito, napakunot ng noo si James. Mayroon lamang isang paliwanag para dito, sinadya ni Emperor Kadir na agawin muna ang Wuya Palace at makuha ang Path Designation Bid, may paon ang kapangyarihan ng Waitara Path, at pagkatapos ay harapin si Taiyi upang matukoy ang pinakahuling mananalo. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Lizia. Ganyan ba talaga kalakas si Taiyi? Malalaman mo kapag inaway mo siya. Napangiti si Lizia. Anyway, siya ang kalaban. Kung hindi mo siya matatalo, hindi mo magagawang magpasakop sa iyo ang mga Divine Being at Path Emperors na ito. Bukod dito, kailangan mo lahat ng 5 Xyloria Pearls para makumplito ang 5 Spirits Integration. Muli, tumahimik si James. Hindi siya nag-aalala sa pagiging masyadong malakas ni Taiyi sa isang kalaban. Sa halip, natigilan siya sa paghahabol muna kay Xanthocos o Taiyi. Kung una niyang hahawakan si Taiyi, papayagan nito si Xanthocos na agawin ang Wuya Palace at ang Path Designation Bid. Kung si Xanthocos na lang ang ita-target ni James, ang huli ay nakasnak sa Jodat region. Imposibleng matutuntun siya ni James ngayon. Kailangang makuha ni James ang 5 gates ng Supreme Path na pagmamay-ari ng 5 Path Emperors ngayon, ang Xyloria Taichu Pearl, at ang Xyloria Taiyi Pearl. Kung ang alinman sa mga bagay na iyon ay nawawala,
hindi siya makapasok sa gate ng Wuya at pigilan si Xanthocles. Si James ay nahaharap sa isang dilema, at malamang na ang mga pukana ni Xanthocles ang naglagay kay James sa isang mahigpit na lugar. Maagang nakaisip si Xanthocles sa planong ito. Kaya naman naging persegido siya sa pagpapaalis kay James sa Gate of Mystery. Sa kabutihang palad, iniwan ni James ang isa sa kanyang sarili sa loob ng Gate of Mystery. Gayunpaman, isang kahihiyan na hindi niya malaman ang higit pa tungkol sa mga paggalaw at kinaroroonan ni Xanthocles sa pamamagitan ng ibang sarili. Kaya, hindi niya matukoy ang pinakamahusay na oras upang umalis sa Gate of Mystery upang pigilan si Xanthocles. Si James ay nagsimulang maglakad pabalik-balik ng dahan-dahan na may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha. Samantala, si Taichu, Thea, at ang apat na Path Emperors ay kumurap at nagkatinginan ng masama. Nalilito sila kung ano ang gagawin para matulungan ang problemadong James. Sa kabilang banda, sina Morgoth, Yanni, at Harper ay nakakunot ng malalim sa kanilang mga noo. Ang James na kilala nila ay isang malakas ang loob, matalino, at visionary na tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang nag-aalinlangan sa isang isyu ng napakatagal. Sa wakas ay sinabi ni James sa ibang pagkakataon, hayaan ang lahat ng ating mga tauhan na magtungo sa hangganan ng Taiyi Daonas Realm at tumayo para sa labanan. Si Taichu ang unang nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Divine Emperor, seryoso ba tayong makikipagdigma sa Taiyi Daonas Realm? Kaya ba talaga natin silang labanan? Nagsalubong ang kilay ni Emperor Cosimian. Hindi ba't isasakripisyo natin ang ating mga tauhan sa paggawa nito? Itinuon ni Lord Goyo ang tingin kay James. James, pwede bang subukan muna nating magkaroon ng conservation kasama si Taiyi? Isa siya sa mga pinuno ng mga divine beings. At saka, walang masamang dugo o conflict of interest sa inyong dalawa. Kung iisipin mo, natanggap mo ang titulo ng Chosen One with her approval. Tungkol sa relasyon niya kay Xanthocles. Kung sasabihin natin sa kanya ang totoo tungkol kay Yaretzi Yolan, sigurado akong gagawin niya. Hindi. Matigas na sagot ni James, kung tutol kayo, ako muna ang bahala sa inyong lahat. Pagkatapos, sasalakayin ko ang Taiyi Daonas Realm. Lumipat ang tingin ni James sa kanilang mga mukha. Natural, ang ilan sa inyo ay maaaring isaalang-alang ang pagsunod sa aking mga utos sa ngayon. Kapag narating natin ang Taiyi Daonas Realm, ang mga taong iyon ay tatalikod sa akin at pipiliin na lang na pumanig kay Taiyi. Gayunpaman, hayaan mong linawin ko ang aking sarili. Wala akong pakialam na atakihin ako ng aking mga kaaway dahil yun ang ginagawa ng isang kaaway. Ang hindi ko lang kukonsintihin ay ang pagtataksil. Papatayin ko ang mga nagtataksil sa akin. Hindi sila nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos, tumalikod si James at tinungo ang isa sa mga silid na konektado sa bulwagan. Lahat, iyon lang muna. Napatingin si Thea sa mga divine beings. Kung tungkol sa invasion, hindi pa pinal ng asawa ko ang desisyon niya. Sana lahat kayo ay subaybayan ang inyong mga alagad. Kailangan ninyong siguraduhin na hindi sila magdudulot ng anumang salungatan o hindi pagkakaunawaan na maaaring mauwi sa malubhang away. Aalis na sana si Thea nang tumawag si Yulia ng malakas, talaga bang hahayaan mo siyang kumuha ng ganoong kalaking panganib? Napatingin din ang iba sa direksyon ni Thea nang marinig ang tanong ni Yulia. Napasulyap si Thea sa kanyang balikat at mainit na tinitigan si Yulia. He's my husband. His decision is mine too. Kahit labag sa lahat ng sense at reason, mananatili ako sa tabi niya at haharapin ang lahat sa kanya. Habang naglalakad si Thea patungo sa kwartong kinaroroonan ni James, baka sa mga mukha ng iba ang pagtataka. Isang bagay na tulad ng pag-atake sa Taiyi Daonas Realm ay hindi maisip ng mga taong ito. Ito ay dahil ang mga disipulo ni Taiyi ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at halos walang kapantay. Gayunpaman, kung hindi nila sinunod ang mga tagubilin ni James, ang mga banal na nilalang na ito ay makikita bilang mga taksil. Ipinahayag pa ni James na siya mismo ang papatay sa mga taksil na iyon. Pagkatapos ng sandaling pagsasaalang-alang, sinulyapan ni Lord Goyo sina Emperor Stavros at Emperor Cosimian. Bahagya siyang umubo at naglakad palayo. Nagpalitan ng tingin sina Taicho at Yulia at nagmamadaling umalis.
Lahat sila ay may iba't ibang plano at ideya. Gayunpaman, ang mga paghahanda ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni James. Sa lalong madaling panahon, halos kalahati ng 49 na mga magsasaka ng nakatataas na langit ay dumating sa labas ng mga hangganan ng Taiyi Daonas Realm. Ang mga lalaking ito ay nagtayo ng mga base at nagdisenyo ng iba't ibang porma sayo ng labanan na inilagay sa tabi ng mga hangganan, na tila handang salakayin ang Taiyi Daonas Realm anumang oras. Sa kabaligtaran, ito ay tahimik at mapayapa sa loob ng Taiyi Daonas Realm. Wala kahit isang kaluluwa ang lumabas para tingnan kung ano ang pinagkakaabalahan ng kanilang mga kaaway. Bumalik sa Goyuan Temple, nakatayo si Thea na nasa baywang ang mga kamay habang nakatitig kay James. Habang nakapikit, nakaupo si James sa isang purplish gold cushion para sa pakiramdam ng ilang edad. Morgoth, kunin mo siya at itapon sa lugar na ito. Ang hiling ni Thea ay nabigla kay Morgoth, na tumabi sa kanya. O maaari mo siyang sandutin ng ilang beses gamit ang iyong sibat. Nagbabantang sabi ni Thea, don't worry. I promise na hindi kita papatulan at hindi ko hahayaang saktan kanya. Ngumiti ng pilit si Morgoth. Ah, Thea, alam kong frustrated ka. You don't have to beat around the bush. You can hit me as much as you want. Tinabi siya ni Thea. Ha! Wala siyang silbi. Yani, ikaw ang gumawa. Ikaw ang guru niya. Umiling si Yani. Siya ay naging ganito para sa ilang mga entrap ox. Gusto niya ay snapped out ng ito ng maaga kung ang panlabas na stimuli ay maaaring maabot sa kanya. Bamantong hininga si Thea at inakbayan si Harper. Subukan mo. Binibigyan kita ng pahintulot na halikan at yakapin siya sa ngayon. Sa tingin mo hindi ko pa nasusubukan yun. Inilibot ni Harper ang kanyang mga mata. Sumayaw pa nga ako ng hubot-hubad sa harap niya, pero hindi man lang siya kumibo. Hinigpitan ni Thea ang mga kamao. Lysia, umalis ka na. Tumugon si Lysia, I don't think that's needed. May nangyayari. Mabilis na tumingin si Thea at ang iba sa direksyon ni James. Isang mahinang ugong ng metal ang lumabas mula sa katawan ni James na 6 na magagandang espada na may iba't ibang kulay. Inikot nila ang katawan niya ng dahan-dahan. Kasabay nito, si James ay naglabas ng hangin ng kabanalan habang siya ay nakapaloob sa isang misa ng anonymous gas. Bumulong si Thea, it's the Wuya Demon Slayer Swords Lower 6 Swords. Sa sandaling iyon, 3 pang espadang nagniningning na may kulay purplish gold na liwanag ang lumabas sa katawan ni James. Pinagsama nila ang 6 pang espada at umikot ng mas mabilis sa paligid ni James. Yan ang upper 3 sword ng Wuya Demon Slayer Sword. Itinapat ni Harper ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Hindi ba sila kay Lord Goyo? Bakit kay James? Hindi biro ang sword energy na nanggagaling sa kanila. Nakaramdam si Morgoth ng lamig sa kanyang katawan. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. May naalala si Yani at binalaan ang iba. Lahat, sa tingin ko kailangan na nating lumikas ngayon. Ang bagay na ito ay maaaring pumatay ng halos sinumang nasa loob ng hit range nito. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang lahat ay nag-transform sa mga bola ng liwanag at bumaril palabas ng gusali. Pagkalipas ng ilang segundo, ang umiikot na mga espada ay nagmula sa napakaraming makukulay na ilaw. Ang kombinasyon ng vicious sword energy at blinding lights na nagmumula sa 9 na sword na iyon ay sumire sa gusali sa paligid ni James, ang dojo ni Lord Goyo, at ang buong Goyuan Temple, sunod-sunod. Ang lakas ng espada at makukulay na ilaw ay hindi nagpakita ng senyales ng paghinto habang patuloy silang lumalawak at naglalakbay patungo sa mga gilid ng Goyo Daonas Realm. Kasabay nito, ang mga pagyanig ay dumaan sa 49 na langit at maging sa Zymergy. Halos lahat ng nilalang ay nakakaramdam ng matinding takot. Sa Tai Chi World man, sa War Demon Tower, o sa Great Historial Land, para silang nakakaranas ng apocalypse doon. Niyanig ng marahas na pagyanig ang mga kaharian na ito. Sa Great Historial Land, tumangala sa langit sina Stephen at Luko na nanlalaki ang mga mata. Isang sinag ng espada ang tumagos sa Great Historial L at naglakbay pababa sa Forlet Land. Dumaan ang liwanag sa War Demon Tower at nakarating sa Tai Chi World.
Doon, nagsimulang dumami ang liwanag ng espada at bumuo ng libo-libong sinag ng liwanag. Ang mga light beam na ito ay naglakbay sa lahat ng direksyon. Ang mga planeta, bituin, at universo na tinamaan ng mga sinag ng liwanag ng espada ay agad na sumabog. Sabay-sabay, ang iba't ibang kaharian at espasyo ay pinaghiwalay ng liwanag ng espada at muling nagsanib. Sa kalaunan, ang sinag ng sword light na ito na bumaba mula sa Zymergy ay bumuo ng isang mahaba, direktang daanan patungo sa 49 na langit. Ang mga banal na nilalang at mga buhay na nilalang na nakakakita sa nangyayari ay lahat ay nabigla. Nakakita ng gininto ang pagkakataon ng ilan sa mga matulin at lumipad patungo sa daanan. Gayunpaman, ang mga lalaking ito ay sinipsip. Napasigaw na lamang sila nang walang magawa bago mawala sa paningin ng iba. Nakikita rin nina Stephen at Luko kung ano ang nangyayari mula sa Great Historical Land. Habang may sasabihin ang isa sa kanila, dalawang sinag ng purple na ilaw ang bumaril sa kanilang dalawa at pumasok sa daanan na nabuo mula sa liwanag ng espada. Nako, hindi. Nagtatangkang tumakas ang mga batang Hongrom. Bulalas ni Stephen. Zuriin. Lyle. Bumalik ka dito. Sigaw ni Luko. Nagmamadali siyang pumunta sa daanan at naging isang masa ng itim at puting gas. Pagkatapos, sinundan ni Luko ang mga bata. Luko. Kalahati. Isang napakalaking Hongrom light ang lumabas sa kanyang katawan nang habulin na sana sila ni Stephen. Natrap siya sa lugar ng liwanag. Ano? Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, nakita ni Stephen ang maraming nilalang na bumaril sa daanan. Sandaling umalangaw-ngaw ang kanilang natakot na hiyawan nang dumaan sila sa dakilang lupang pangkasaysayan, inilathala ni Neld, Rama, Org. Good Lord! Napabuntong hininga si Stephen. Nakakatakot. Ang liwanag ng espada na ito ay maaaring tumagos sa espiritual na providence. Mukhang isa na namang malaking hamon ang dumating sa amin. Napabalikwas si Stephen at sumigaw, Master. Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa bumabalik? Samantala, ilang anyo ang lumitaw sa di kalayuan at nag-teleport patungo kay Stephen. Nang makalapit na sila, nakita ni Stephen na sila ay sina Zu, Beatrice, Zenda, Lord Yerovale, at Lord Zephyr. Ang mga lalaking ito ay mga nangungunang magsasaka na tumanggap ng espiritual na providence mula kay James at may responsibilidad na protektahan ang iba't ibang mga kaharian. Ang grupo nila ay sumusunod sa mahiwagang daanan ng liwanag upang siyasatin ito. Sa kanilang pagtataka, nakita nila si Stephen na curious na natigil sa isang lugar, hindi makagalaw. Hongrom child, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Zu. I'm not sure, but I can't move all of a sudden. Nag-aalalang sagot ni Stephen, kailangan mong magmadali at sirain ang daanan. Walang tigil na nilalamon nito ang mga buhay na nilalang. Kung magpapatuloy ito, lilipulin nito ang lahat ng buhay na nilalang. Hindi ko kayang harapin ang aking Panginoon kapag nangyari iyon. Ibinaling ni Zu ang mga mata sa iba. Lahat ng 5 sa kanila ay umabot sa parehong pagkakaunawaan sa isang simpleng sulyap. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at ginanap ang kanilang pinakamahusay na mga kasanayan sa pag-sign, sumasabog ang kanilang mga kapangyarihan sa pagpasa ng liwanag ng halos sabay-sabay. Boom! 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 Sa lalong madaling panahon, napagtanto nila na ang kanilang mga pag-atake ay nagdulot ng zero na pinsala sa napakalaking daanan ng liwanag. Higit pa rito, ang daanan ay tila sumisipsip ng kanilang mga kapangyarihan. Noon lang, ilang sinag ng Bonewar Light ang dumaong sa malapit. Si Herodias, Yegor, ang Celestial Sages, Rebella, Adair, Seisha, Truad, at Zitlali ay lumabas sa mga ilaw. Tumigil ka. Tinawag ni Herodias ang grupo ni Zu, hindi mo ba nakitang pamilyar ang aura na nagmumula sa daanan? Si Zu at ang iba pa ay tumigil sa pag-atake sa daanan nang marinig nila ang mga salita ni Herodias. Nagsalubong ang kilay ni Yegor. Sinasabi mo bang bumalik na siya? Parang-parang ang aura niya. Bahagyang nanginig ang boses ni Rebella. Siguro oras na para bumalik siya. Tumigil nga kayo. Inilibot ni Truett ang kanyang mga mata. Kung si James talaga, bakit niya lalamunan ang napakaraming buhay na nilalang? Siya ang Divine Emperor, alam mo.
Sa mismong sandaling iyon, napakalaking dami ng Waltraud Tower ang sumugod sa daanan ng liwanag. Nabasag nito ang daanan halos kaagad at dumaloy sa dakilang lupang pangkasaysayan at lahat ng iba pang mga kaharian. Sa isang iglap, napuno ng napakalaking halaga ng Waltraud Tower ang lahat ng mga puwang na ito. Ang natakot na mga buhay na nilalang ay nagulat sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Karamihan sa kanila ay mabilis na nakaupo. Napansin ng mga taong ito na bumuti ang kanilang paglilinang dahil napapaligiran sila ng Waltraud Tower. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay unti-unting itinaas sa mga susunod na antas. Ganito rin ang nangyari sa dakilang lupang pangkasaysayan. Halos lahat ay nakapikit at nakaupo na naka-cross legs. Tila tuwang-tuwa sila dahil nakita nila ang pagpapahusay sa kanilang mga kapangyarihan at paglilinang. May isang tao na naging exception. Si Stephen iyon. Hindi nakaranas si Stephen ng anumang mga pagpapahusay dahil binalot siya ng kanyang Hongrom aura at hindi nakikipag-ugnayan sa Waltraud Tower. Anong nangyayari? Nauutol na sabi ni Stephen, Master, ikaw ba? Bakit hindi ako makagalaw? Published by Neld, Rama, Org. Hindi ito gawa ng iyong amo. Sumama ka sa akin. Isang sinag ng purplish gold light ang nagmula sa likuran ni Stephen. Ang liwanag ay nagbago sa isang magandang babae, na nakatayo sa harap ni Stephen. Ms. Taishi. Napabulala si Stephen, bakit ka? Sumagot si Taishi, walang oras para magpaliwanag. Isang malaking krisis ang paparating sa health realm. You and I must fuse para ma-penetrate ang Waltraud light. Umalis muna tayo dito. Nag-transform si Taishi sa isang ulap ng itim at puting gas. Pagkatapos, sumanib ang mga gas sa Hongrom aura ni Stephen. Dalhin mo rin ako. Isang boses ang nanggaling sa di-kalayuan. Isang bola ng nakamamatay na enerhiya ang pumasok sa Waltraud Tower at nakarating kung nasaan si Stephen. Sumanib ito kay Stephen at Taishi. Pagkatapos, silang tatlo ay nawala sa manipis na hangin. Sa mismong sandaling iyon, isang ulap ng purplish gold Waltraud Tower ang lumitaw sa lugar kung saan nakatayo ngayon si Stephen. Mabilis na umikot ang Waltraud Tower habang ito ay nagkatawang tao. Maya-maya, makikita ang figure ni James na nakatayo doon. Ang kakaiba, itong si James ay may pulang buhok at kulay violet gold na mga mata. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng makakapal na Waltraud Tower. Mayroong isang mabisyo, masasamang hangin sa paligid niya. Lumipat ang kanyang tingin sa maraming magsasaka na tila nasisiyahang mapalibutan ng Waltraud Tower. Tapos, nag-smirk siya. The Hongrom child, Taishi's aura, and the murderous energies creator. Nakakagulat. Nagawa nilang takasan ang Waltraud light ko. Mukhang nag-effort ka sa paghahanda sa kanila, James. Hindi ko ini-expect na ganoon katatag ang pananampalataya at paniniwala nila. Anyway, nandito ako ngayon. Oras na para magkita tayo at magsaya. Naghagis ang lalaki ng napakalaking Waltraud Tower patungo sa grupo ng mga magsasaka sa harap niya. Pagsikapan mo ang iyong paglilinang. Lahat kayo ay magiging kapaki-pakinabang sa akin mamaya. Pagkatapos, nag-transform ang lalaki sa isang sinag ng liwanag at bumaril patungo kay Zymergy. Pagkaalis ng lalaki, si Truett, na isa rin sa mga magsasaka na nakaupo, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Sa pagbuka pa lang niya ng kanyang bibig, 5 figure ang lumitaw sa malapit. Ang bawat isa sa kanila ay protektado ng Spiritual Providence Light Shield. Isang matikas na nasa katanghaliang gulang na babae mula sa grupo ang napabuntong hininga sa tanawing nasa harapan nila. Winnie, Zaint, Jacopo, at Noel, okay lang ba kayo? Sa tabi niya, 4 na kabataang lalaki at babae, na mayroong Spiritual Providence Light Shield na nakapatong sa itaas ng kanilang mga ulo, ay nagkatinginan sandali at umiling. Ang 4 na iyon ay walang iba kundi ang mga anak ni James na ngayon ay ganap ng nasa hustong gulang. Pinagmasdan ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanilang paligid. Hindi lang ito nangyari sa Tai Chi World at iba pang kaharian. Maging ang War Demon Tower at ang Great Historical Land ay puno ng Waltraud Tower. Malungkot ang ekspresyon ni Winnie. Kung magpapatuloy ito, ang espiritual na providence na iniwan ng aking ama ay ganap na maubos.
Lahat ng kaharian ay hindi na mabibigki sa mga turo at disiplina rin ng aking ama. Ano ito? Paano ito napakalakas? Isang malalim na pagkunot ng noo ang nagsalubong sa mga kilay ni Jacopo. Maaaring si Itay ang nagdulot ng kalituhan kay Zymergy at nagdulot ng galit ng mga supreme beings. Hindi ko na kayang panindigan ng mas matagal. Namutla ang mukha ni Zaint. Pwede ba tayong pumunta sa isang lugar na hindi sinasalakay ng Waltraud Power? Ang iba ay nagsimulang tumingin sa iba't ibang direksyon upang maghanap ng isang lugar na ganoon. Tinawag sila ni Truett sa sandaling iyon, The Forbidden Bloodshade. Ito ay dapat na libre sa Waltraud Power na ito. Lumingon ang 5 taong iyon at tumingin sa direksyon ni Truett. Samantala, sumigaw si Truett sa iba pang malapit sa kanya, Mom! Dad! Everyone, wake up! Tara na sa Forbidden Bloodshade. Gayunpaman, walang tugon mula sa kanila. Patuloy ni Truett, Dad! Mom! Zitlali! Walang kabuluhan, Truett. Nagsimula ang nasa katanghaliang gulang na babae, nakulong sila ng Waltraud Power. Nakalubog sila sa sarili nilang mundo, at wala silang naririnig mula sa labas ng mundo. Nag-teleport si Truett at muling nagpakita sa harap ng babae. Mayroon siyang parehong spiritual providence light shield sa itaas ng kanyang ulo. Madam Zenital Rock Matron, how come you guys are unaffected by these? Sinulyapan ng Zenital Rock Matron ang mga kabataan at sinabing, dapat magtungo muna tayo sa Forbidden Bloodshade. Ito ang lugar kung saan minsan nagsagawa ng pagsasanay si James. Baka mas ligtas doon. Tama ang kanilang mga hula. Na-block ang Waltraud Power sa labas ng Forbidden Bloodshade. Maaaring ito na lamang ang tanging ligtas na lugar na natitira sa lahat ng kaharian. Pagkarating nila sa Forbidden Bloodshade, ibinahagi ni Truett sa iba ang kanyang nakita at narinig hanggang ngayon. Nagulat ang Zenital Rock Matron at mga anak ni James sa kanilang nalaman. Isang tao ang nagbalat kayo bilang James at inagaw ang kontrol sa lahat ng kaharian sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Waltraud Power. Anong uri ng mga kasanayan at kapangyarihan ang mayroon ang taong iyon upang makamit ang isang bagay na tulad nito? Nagawa ni Ms. Tai Shi, Stephen Yaman, at Mr. Clayton na makatakas. Kumunot ang noo ni Truett. Sa tingin ko tayo lang ang hindi nahulog sa ilalim ng impluwensya ng Waltraud Power. Itinuon niya ang tingin sa iba. Paano nakatakas ang grupo ninyo sa Waltraud Power? Huminga ng malalim ang Zenital Rock Matron. Ako ang ninuno ng lahat ng nilalang. Iyon ay naglalagay sa akin sa isang antas sa itaas ng mga nabubuhay na nilalang. Isa pa, hindi ako naniwala na lalamunan ni James ang mga buhay na nilalang upang makabalik. Natural, ako ay protektado ng espiritual na providence. Iyon paano ako nakarating dito? Ako rin. Hindi ko akalain na pipiliin ng aking ama na isakripisyo ang napakaraming nabubuhay na nilalang para makabalik dito, patuloy ni Winnie, ganito ang aking proteksyon ng espiritual na providence. Inilathala ng Neld, Rama, Org. Nagbigay din ng magkatulad na sagot sina Jacopo, Zaint, at Noel. Napaisip si Truett sa mukha niya matapos makinig sa kanila. Iyon ay nangangahulugan na hanggat ang isang tao ay naniniwala kay James at sa kanyang pangako na tutulungan ang lahat ng nabubuhay na nilalang na umunlad, natural na matatanggap nila ang proteksyon ng espiritual na providence kapag ang Waltraud Power ay dumating sa kanila. Biglang nagangat ng ulo si Truett. Ito ay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng mga mananampalataya. Tama iyan. Ganon dapat. Tumango si Zenital Rock Matron. Gayunpaman, medyo nagulat ako. Ang iyong pamilya at si James ay may relasyon na higit pa sa pagiging matalik na kaibigan. Bakit ikaw lang? My parents and James are close friends. They don't see him in that light. Sa halip, ang nararamdaman nila para sa kanya ay malapit sa paghanga o paggalang. Ipinaliwanag ni Truett tungkol sa aking asawa, medyo nabigla din ako nang makitang hindi niya nagawang makatakas sa mga epekto ng Waltraud Power. Paano si Rebella, Adair, at Sasha? Napakurap si Zaint. Theoretically speaking, sila rin ay mga mananampalataya ng aking ama. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Truett at Zenital Rock Matron. Pagkatapos, tumahimik ang dalawa. Sa halip na isang bagay na tulad ng pananampalataya,
ang tatlong babaeng iyon ay may damdamin ng pagmamahal at pananabik para kay James. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaari nilang sabihin ng malakas sa mga anak ni James. Anong gagawin natin ngayon? Binasag ni Noel ang katahimikan noon. Naniniwala ako na may iba pang mga nabubuhay na nilalang na may pananampalataya kay James tulad ng US. Sinabi ni Truett, sa makatuwid, ang unang bagay na dapat nating gawin ay ang pag-secure ng isang puwang na maaaring magpapigil sa Waltraud Power. Maaari itong magamit bilang isang kanlungan upang tipunin ang mga mananampalataya ni James. Kasabay nito, kailangan nating pumili ng ilang mga tao. Ang mga taong ito ay bibigyan ng gawain na pagtagumpayan ang Waltraud Power at maglakbay sa Zymergy upang hanapin si James. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Truett. Kailangan natin siya dito. Si James lang naman ang makakapagligtas sa mundo natin. Tumango si Zenital Rock Matron at ang mga kabataan matapos makinig sa mga mungkahi ni Truett. Sumagot si Winnie, si Jacopo ang pinakamalakas sa US. Hindi lang siya disipulo ni Mr. Clayton, ngunit natanggap din ni Jacopo ang pamana ni Emperor Hjordas. Siya ay angkop para sa misyon ng Zymergy. Dapat kang sumama sa kanya, idinagdag ng Zenital Rock Matron, pareho kayong nagtagumpay sa ilalim ng mga turo ni Clayton. Taglay mo rin ang mamamatay tao na enerhiya na kulang sa ibang mga nilalang. Nakakatulong ito sa iyo na malampasan ang Waltraud Power ng mas mahusay. Si Zaint naman, dapat sumama ka sa akin sa Yin's Void. Dapat makahanap tayo ng safe space doon. Ibinaling niya ang tingin kay Truett. Truett, ikaw ang matalik na kaibigan ni James. Dati ka ring pinuno ng alyansang matuwid. Maraming nabubuhay na nilalang ang tumitingin sa iyo bilang isang pinagkakatiwalaang pinuno. Kaya, dapat mong hawakan ni Noel ang gawain ng pagkumbinsi at pagtitipo ng mga mananampalataya ni James. Tumango si Truett. Ang paglalakbay na ating tatahakin ay mahirap at delikado. Bakit hindi muna natin tulungan sina Jacopo at Winnie na makapasok sa Zymergy? Pagkatapos, isasama namin kayong dalawa sa Yin's Void. Marahil ay makakasalubong natin ang ilan sa mga mananampalataya ni James sa daan. Kung makukuha natin sila na sumali sa US, makakatulong ito sa ating mga plano na kumilos ng mas mabilis. Magandang ideya iyon. Nag-thumbs up si Jacopo. Tito Truett, mas naging matalino ka. Ngumiti ng pilit si Truett. Lahat lang yun dahil tinuruan ako ng mabuti ng tatay mo. Let's move now. Teka, nagtaas ng kamay si Zenital Rock Matron. Gumawa siya ng ilang bola ng enerhiya at inihagis ito sa mga taong nauna sa kanya. Ang bawat bola ng enerhiya ay nagdadala ng napakaraming mga core ng Spirit Beast at mga kagamitan sa espiritu. Magagamit ang mga ito sa panahon ng mga emerhensya. Dapat kayong lahat ay kumuha ng isa. Matapos ang bawat isa ay kumuha ng bola ng enerhiya, lahat sila ay nagtungo sa labas ng Forbidden Bloodshade. Bumalik sa 49 na langit, ang templo ng Goyoan ay naging mga durog na bato. Bahagyang umalag ang buhok ni James habang 9 na magagandang espada ang umiikot sa kanya. Napapaligiran din siya ng makapal na layer ng anonymous gas. Pagkatapos, binaliktad ni James ang kanyang mga palad. Sa isang iglap, ang 9 na espada sa paligid niya ay bumangon at nagsanib sa itaas niya. Sa kalaunan, nabuo ang isang dambuhalang espada ng itim at puti na mga pattern na kumikinang na may isang purplish gold light. Lumipad ang espada sa itaas ni James at dahan-daang umikot. Naglabas ito ng banayad na liwanag na nagbigay ng hindi mapigil na aura. Inayos ni James ang daloy ng anonymous gas sa kanyang katawan at ibinuka ang kanyang bibig. Bakit mo itatago ang sarili mo kung nahirapan ka ng pumunta dito? Pagkatapos sabihin iyon ni James, lumipad mula sa malayo ang isang bola ng purplish gold light at huminto sa di kalayuan. Nag-transform ito sa isang lalaking kamukhang kamukha ni James ngunit may purplish gold eyes at red hair. Hindi tulad ng totoong James, ang lalaking ito ay may nakakabagabag at masamang aura. Nagpalabas siya ng nakakatakot na dami ng Waltraud Power. Umupo ang demonyong si James na nakaharap sa totoong James. Siya ay nagpakita ng ganap na kalmado. Long time no see.
Nakangiting sabi ng demonyong si James. Kung hindi mo sinubukang pagsamahin ang Wuya Demon Slayer Sword, malamang hindi ko na maibabalik muli ang kalayaan ko. Kailangan kong magpasalamat sa iyo para doon. Ngumiti ng mahina si James. Ito ba ay isang bagay na nagkakahalaga ng labis na kasiyahan? Ikaw ay hindi hihigit sa isang espiritu ng espada na kabilang sa Wait Ara Path sa ngayon. I'm not a sword spirit. I'm a soul spirit. Hindi nagmamadaling sagot ng demonyong si James, ang kaluluwang espiritu ay kailangan para sa paggising ng aking soremsia. Sa katunayan, ito ang pinakamahalagang bahagi ng paggising. Aling kaluluwang espiritu ka? Tanong ni James, ang nilalamang ito karapatang Ari Naive, Elder, A.M.A., Org. Sumagot ang demonyong si James, nagkamali ka. Mayroon lamang isang kaluluwang espiritu, at tayo ay halos hindi masisira. Hindi mo ako mapapatay. Ang 9 Kailoros gods lang ang makakagawa niyan kung lalabas sila sa Zyrisha Gate at susundan ako mismo. Sa kasamaang palad, hindi nila magawa. Iyon ay dahil si Frona, ang soremsia na kabilang sa pinuno ng 9 Kailoros gods, ay nasa Health Realm. Sa makatuwid, hindi nila ma-access ang gate. Kalmadong tanong ni James, kaya ba ang yabang mo sa harap ko? Hahaha. Tumawa ang demonyong si James. Hindi lang iyon ang dahilan. Hinuli ko na rin ang mga buhay na nilalang. Kasama dyan ang mga kaibigan mo at ang dalawang Hongroam children. Si James ay tila hindi nabagabag ni Katie Ting na balita. James, kinikilala ko ang iyong mga kakayahan, patuloy ng demonyong si James, ikaw ang unang taong tumanggap ng espiritual na providence at tumulong sa iba pang mga kaharian na maging independyente sa Zymergy mula nang ipanganak ang Health Realm. Nagagawa kang mas mahusay kaysa sa mga Diyos ng Xyloria at mga Path Emperors. Kung hindi dahil sa malakas na liwanag ng espada na ginawa sa panahon ng pagsasanib ng Wuya Demon Slayer Sword, hindi ko makikita ang aking pagkakataon na tumagos sa spiritual providence na itinakda mo. Bahagyang tumango si James. Napakatalino mo rin. Ang mga Kailoros gods at ang mga banal na nilalang ng Health Realm ay sinusubukang bantayan ang iyong reincarnated na soremsia. Gayunpaman, pinaghiwalay mo talaga ang iyong soremsia at kaluluwang espiritu. Gumawa ka ng isang maselang plano para lokohin ang mga divine being at ang 9 Kailoros gods of nothingness. Kaya, sa palagay ko ginawa mo ang higit pa sa paghihiwalay ng iyong kaluluwang espiritu at soremsia. Napabalikwas ang demonyong si James at humagalpak ng tawa. Akala ko wala ng ibang banal na nilalang mula sa Health Realm na makakamit ang antas ng kaliwanagan na malapit sa akin. Sino ang nakakaalam na ito ay isang tao na sumailalim sa aking mga turo at pilosopiya na gumawa nito? Napakaganda. Sinabi ng demonyong si James sa mahinang boses, tama ka. Mas marami pa akong mga plano na wala ni isa sa inyo ang nakakaalam. I can even tell you this. You'll help me even if you continue with your plans. Sadly, you have no choice but to press on since malapit na ang oras ng pagbabalik ko. Ang tanging paraan para maging kapantay mo ako sa isang labanan ay ang agawin muna ang Wuya Palace at Path Designation Bid. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Hindi ikaw ang aking panloob na demonyo. Kaya, bakit mag-abala na kunin ang aking hitsura? Hinahangaan mo ba ako? O baka naman pangit ka sa aktwal mong hitsura? Tumigas ang ekspresyon ng demonyong si James. I'm doing this as a friendly gesture. It's your honor. Hindi. Umiling si James. Ginagaya mo ako at gumagawa ng kalituhan sa iba't ibang larangan. Ginagawa mo ito bilang paghahanda sa pagbabalik ng iyong soremsia. Well, balik sa sinasabi natin. Ngumisi si James. Kung pumunta ka dito para lang magpakitang gilas at mag-away, it would make you seem too easy and me too pipi. Ang demonyong si James ay tumawa at tumango. I'll be direct. I need your help since nauubusan na ako ng pasensya. Bahagyang ngumiti si James. Maaari mong sabihin sa akin ang iyong mga kondisyon. Sumenya sa kanya ang demonyong si James. Susubukan kong tuparin ang mga ito sa abot ng aking makakaya. Ganon ba kalaki ang tiwala mo sa totoo lang? Binigyan siya ni James ng patagilid na tingin. Ikaw ay kumikilos na parang matagumpay kang nakabalik at nabawi ang kontrol sa Health Realm. Kinagat ng demonyong si James ang kanyang mga labi.
Hindi magiging napakahirap na makamit ang mga bagay na iyon kung handa kang makipagtulungan sa akin. Paano si Xanthocos? Tanong ni James, you also have the unpredictable Tai. What more, there are the 9 Kailoros gods of nothingness. Tumawa ng masama ang demonyong si James. Xanthocos is no threat to us. He can't compare to you at all when it comes to wit and perceptiveness. Bukod dito, mas corrupt siya kaysa sa karamihan ng mga banal na nilalang. Dati siya ay isang alagang hayop na iningatan ko. Kahit ngayon, hindi siya maaaring magdulot ng anumang tunay na pinsala. Tungkol kay Tai, siya ay isang mapanlinlang na kalaban. Gayunpaman, hanggat ipinapakita ko ang aking sarili, hindi siya magiging problema para sa US. Sa halip, maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa US. Pinaikit ng demonyong si James ang kanyang mga mata. Tungkol sa 9 Kailoros gods of nothingness, sila ay mabigat na kalaban na kailangan nating alagaan pagkatapos nating makontrol ang health realm. James, dapat mong maunawaan. Nilinlang at kinumbinsi ka ni Frona na tunguhin ang posisyon ng Supreme Path. Sa totoo lang, gusto lang nilang matiyak na hindi maa-abolish ang kanilang 49 Taoisms. Sa ganoong paraan, mababawi nila ang control sa health realm. Tinuro ng demonyong si James. Gayunpaman, hindi ka nabibilang sa ilalim ng 49 na Taoisms of nothingness. Sa halip, isa kang historical being na kabilang sa ika-50 Taoism na aking nilikha. Dahil doon, dapat ay pumanig ka sa akin. Halos mapasigaw ang demonyong si James nang sabihin niya ang huling pangungusap. Lumawak ang ngiti ni James. Anong gusto mong tulungan ko? Nagliwanag ang mata ng demonyong si James. Dapat sabihin mo muna sa akin ang iyong mga kondisyon. Gusto kong tiyakin na ang deal ay patas para sa pareho ng US. Hindi mangyayari iyon. Umiling si James. Kailangan nandito rin si Tai kapag nakikibahagi ako sa kondisyon ko. Bahagyang kumunat ang noo ng demonyong si James. Gusto mo bang kumpletuhin ng Tai Pearl ang 5 Spirits Integration? Hindi lang yun. Gusto ko rin siyang pag-usapan kung ano ang gagawin sa iyo, walang pagmamadali na sagot ni James. Bumagsak ang puso ng demonyong si James. Tumalon siya sa kanyang mga paa. James, akala ko matinong tao ka, pero ikaw. Galit ka ba? Ngumisi si James. Calm down. Nasaan na ang ugali at sinseridad mo? Nasisiraan ka na nga ng loob kapag kasisimula pa lang ng usapan natin. Ikaw. Itinuro ng demonyong si James ang totoong James at napaatras. Kahit na gusto mo akong patayin, hindi mo magagawa. Ako ang manifestasyon ng 49 na Taoism. Kaya, mayroon akong 49 na buhay. Why would I want to kill a mere soul spirit? Hindi ba't mas masaya kung iingatan kita? Ginamit ni James ang kanyang Zen sa susunod na sandali. Sa likod ng demonyong si James, isang dambuhalang tarangkahan ng liwanag ang lumitaw at bumukas. Nagtataka, ang gate ay patuloy na lumawak. Nanlalaki ang mga mata ng demonyong si James habang nakatingin sa balikat niya. Aling path gate ito? Hindi ko pa ito nakita dati. Ito ang Gate of Anonymous. Sagot ni James, Mr. Wait Ara, I think we should have our conversation elsewhere. Hindi. Imposible, sigaw ng demonyong si James, ito na ang huling pagkakataon mo, James. Kapag bumalik na ang Sorremsie ko, matatapos na ito para sa iyo, sa pamilya mo, at sa mga kaibigan mo. Sigurado ka bang gusto mo gawin ito? Ang Gate of Anonymous ay lumawak at umunat hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ang mga dulo nito. Biglang lumiwanag ang anonymous na liwanag mula sa gate. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path ay nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang pagbabago. Kasabay nito, nilamon siya ng liwanag. Nang kumurap siya, natagpuan ng kaluluwa ng Wait Ara Path ang kanyang sarili na dinala sa isang ganap na kakaibang espasyo. Ang maganda at luntiang tanawin ay nakaunat sa kanyang mga mata. Nakikita rin niya ang iba't ibang nilalang na malayang gumagala sa matahimik at mapayapang espasyong iyon. Nagdilim ang mukha ng kaluluwa ng Wait Ara Path. Dito mo ba ako ikukulong, James? Delikado sa labas. Hindi ko hahayaang gumala ang kaluluwang espiritu sa labas ng walang ingat. Gumawa si James ng isang bote ng Chaos Absinthe.
At saka, hindi kita papayagang umikot sa ganyang itsura. Ako ang mawawala ng mukha kapag may ginawa kang padalos-dalos dyan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sandaling natigilan nang marinig ang kanyang mga salita. Samantala, itinaas ni James ang kanyang kamay at gumawa ng isang malaking liwanag na globo sa harap ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Isang larawan ang ipinakita sa light orb. Nakikita ng kaluluwa ng Wait Arapath mula sa imahe ang lugar kung saan sila nag-uusap ni James kanina. Gayunpaman, may ilang iba pang mga tao na nagtipon sa lugar sa sandaling ito. Ipinakita sa larawan sina Thea, Morgoth, Yanni, at Harper. Maliban sa ilan sa kanila, naroon din si Taichu, Lord Goyo, at ang iba pang 3 Path Emperors. Lahat ng mga ito ay iniskan ang kanilang paligid na may maingat at mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Sinimulan ni Emperor Ku Simeon, naramdaman ko ang isang malakas at pamilyar na aura kanina. Paanong nawala ito ngayon? Naramdaman ko rin. Sinabi ni Yulie sa mahinang boses, iyon ay ang aura ng isang taong minsang nang ibabaw sa buong Health Realm. Bumalik na siya. Naningkit ang mga mata ni Taichu. Siya lang naman ang may ganitong aura. Tahimik na nagpalitan ng palihim na tingin sina Lord Goyo at Emperor Stavros. Kumunot ang noo ni Morgoth at curious na nagtanong, Thea, ano ang pinagbubulungan nila? Ito ang Wait Arapath. Bakas sa mga mata ni Thea ang pag-aalala. Ngayon ko lang din naramdaman. Humugot ng mahabang hininga si Yanni. Hindi ko akalain na babalik siya ng ganito kaga. Bumalik na ba talaga siya? Halos hindi marinig ang ungol ni Harper. Ito ang aura ng Wait Arapath, panimula ni Lysia, gayunpaman, hindi ang kanyang Soremsia ang nagbalik. Ito ang kanyang kaluluwang espiritu. Nagulat naman ang iba sa sinabi ni Lysia. Alam nila ang tungkol sa Soremsia ng Wait Arapath. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakarinig ng anumang bagay tungkol sa kanyang kaluluwang espiritu. Matalino siya. Nagpatuloy si Lysia, inihiwalay niya ang kanyang Soremsia at Soul Spirit. Pagkatapos, itinago niya ang kanyang Soul Spirit sa loob ng Wuya Demon Slayer Sword at hinati ang sword sa 9 na bahagi. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Soremsia para iligaw ang US at niloko ang lahat. Tila nasa sabik si Morgoth matapos marinig ang paliwanag ni Lysia. Isang kaluluwang espiritu. Mabait. Hindi ito magiging ganap na walang kapantay. Kailangan natin itong mahanap ngayon. Ang sinumang lumamon nito ay magkakaroon ng hindi maisip na kapangyarihan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig nang makita niya ang baliw, mata ko na tingin sa mga mata ni Morgoth. Noon lang parang may napansin si Lysia. Lumingon siya at tumingin sa direksyon kung saan ipinapakita ng imahe ang grupo ng mga tao. Bahagya siyang kumunat ang noo. Maaari mong ipagpaliban ang pagbabalik ng Soremsia ng Wait Arapath sa pamamagitan ng pagpapanatiling nasa ilalim ng iyong kontrol ang kanyang kaluluwa. Tandaan kung ano ang iyong mga layunin, at hindi ka mahuhulog sa kanyang panlilinlang. Tandaan, ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa masakit at malagim na kahihinatnan. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay mabilis na lumingon kay James. She's warning you. Mukhang hindi kanya gaanong pinagkakatiwalaan, sabi ng kaluluwa ng Wait Arapath. Nanatiling tahimik si James. Sa isang mental na utos mula sa kanya, nawala ang liwanag na globo na may imahe. James, hindi mo ba nakikita? Itinuon ng kaluluwa ng Wait Arapath ang kanyang tingin kay James. Maaaring siya na ang pangalawang katawan mo at nakatulong ng malaki sa iyo. Ang dalawa sa inyo ay maaaring dumaan sa hindi mabilang na mga sandali ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, hindi nito binabago kung paano kayo magkaiba sa panimula. Siya ang Soremsia ng isang Kailoros God of Nothingness, samantalang ikaw ay isang historial being. Isinilang ka mula sa historial Taoism na isang paglabag laban sa 49 na Taoism na nilikha ng mga Kailoros gods. Hindi niya ako sinusubukang lipulin. Sa halip, sinusubukan niyang alisin ang historial Taoism, na iyong ugat at pinagmulan. You two would never be able to coexist. So, how could you let her stay on your team? Sa kabila ng mahabang talumpati ng kaluluwa ng Wait Arapath, si James ay mukhang hindi nababagabag habang iniinom niya ang bote ng Chaos Absinthe.
Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay bumantong hininga at tumango. Dinala mo ako sa Gate of Anonymous para protektahan ako sa halip na kunin ako bilang isang bilanggo. Nagpapasalamat ako para doon. Ito ay nagpakita na ako ay tama tungkol sa iyo, Content Bell Zero Angstanive, El Rama. Org. Pagkatapos lumabas sa Wuya Demon Slayer Sword, maaari sana akong magtago at maghintay hanggang sa magtagumpay ang aking Soremsia na bumalik. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagtaas ng kanyang boses, gayunpaman, kinuha ko ang panganib at pumunta sa 49th Heaven upang makita ka. Ito ay dahil alam kong matalino kang tao. Hindi mo hahayaang manipulahin ka ng sinumang banal na nilalang. Ayaw mong maging alipin nila. Patuloy niya, ikaw at ako ay magkatulad. Sinubukan mong labanan ang iyong kapalaran. Sa pamamagitan ng iyong walang humpay na pagsisikap, ang espiritual na providence ay umiral. Ikaw ay naging Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang at tinamasa ang kaluwalhatian na kasama ng posisyon. Mukhang kulang ako ng swerte kung ikukumpara sa iyo. I'm trying my best to resist those people's oppression and manipulation. Nagkaroon ng health realm dahil sa akin. Bakit lahat ng tao, kasama na ako, ay dapat sumailalim sa kanilang mga Taoismo at panuntunan? Makatarungan ba ito? Matatawag mo ba talaga itong der nature? Ang emosyonal na pananalita ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nag-ambala ng malakas na ingay ng pagkabasag ng salamin. Inihagis ni James ang kanyang walang laman na bote sa lupa, nabasag ito sa mga piraso. Pagkatapos, humakbang siya at huminto sa harap ng kaluluwang espiritu ng Wait Arapath. Kinikilala mo ba ang aking Taoismo at mga prinsipyo? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nahuli sa tanong. Ipinagpatuloy ni James, sa aking palagay, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat pahintulutan na magkaroon ng kanilang sariling mga prinsipyo at paniniwala. Hindi sila dapat limitado ng mahigpit at hindi makatwirang mga patakaran. Ang kanilang pananalita at kilos ang magpapasya sa kanilang karma, na makakaapekto naman sa kanilang tagumpay sa mga bagay na kanilang ginagawa. Ang mga Diyos at mga banal na nilalang ang magiging lugar kung saan ang ibang mga nilalang ay humingi ng patnubay at aliw. Hindi nila dapat manipulahin o diktahan ang mga buhay na nilalang. Kapalaran. Tiningnan ni James ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath sa mata. Hindi mo kikilalanin ang aking Taoismo. Sa katunayan, sa tingin mo ito ay walang katotohanan at kalokohan. Iyon ay dahil ang historical Taoism na pinaghirapan mong likhain ay may nag-iisang layunin na tulungan kang makalayo sa kontrol ng 9 Kairos Gods of Nothingness para sa kabutihan. Hindi mo nilalayong gamitin ito para tulungan ang mga buhay na nilalang. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay namumula. Bakit ikaw? Nagkamali ba ako? Tila nabaon ang tingin ni James sa kanya. The phrases go. There were 50 paths. 49 lamang ang matatagpuan sa kalikasan. Ang mga tao ay ang isang variable. Mayroong iba't ibang interpretasyon ng mga pariralang ito. Kadalasan, nagdadala sila ng mga mensahe ng papuri at paggalang sa iyo. Mula sa aking pananaw, sa tingin ko ang pariralang humans are the one variable ay nagpapakita ng iyong kasakiman at pagkamakasarili. Napakunot ang noo ng kaluluwa ng Wait Arapath. James Caden. Ang tagal mong gumalaw ngayon. Hindi ba dapat ako na ang magsabi ngayon? Pinutol siya ni James.